Grade 6. Umaga na naman at papasok na naman ako sa paaralan. Yun lang, wala naman bago eh. Gigising, kakain ng agahan at papasok sa eskwela. Nga pala, first day ko bilang grade 6. Walking distance lang simula bahay namin papuntang paaralan, kaya hindi ako masyadong nagmamadali. Late. Lagi naman eh, dati pa man nalilate na ako, gawa ng malapit lang kami sa eskwelahan. Tinatamad na rin akong bumangon na maaga, gawa ng malapit lang kami sa pook paaralan. Backdoor. Kapag alanganin na at napagsarahan na ako ng gate ng paaralan, sa likod bakod na lang ako dumadaan. Tinuro lang sa akin yun ng mga kamag-aral ko mahilig mag-cutting classes. Pero hindi ako isa dun ha, takot kaya ako sa aking guro. Siya si Lynn, kamag-aral ko, letter M ang start ng apelido niya. At nakaupo siya sa may bandang likuran ko. Letter C kasi ako, kaya ako ang nasa unahan. Alphabetical order kasi ang pagkakaayos ng aming guro. Madalas siyang nakakasagot sa mga tanong na ibinabato ng aming guro, samantalang ako, abala sa pag-iwas sa binabatong pambura ng aming guro sa sobrang daldal at ingay ko. Second quarter na at nagdesisyon ng aming advisor na muling isaayos ang seating arrangement kasi napansin niyang nagkakagulo at umiingay na sa loob ng klase. Kung kaya't may iba na naman ang aking katabi. Yung upuan nga pala dati ay isang haba lang, kaya kung may alitan kayong mag-seatmate, good luck sa maghapon mo. Nagulat ako at ang aking nakatabi sa upuan ay si... Tama kayo, si Jessica. Si Lynn syempre. Noong una ay tahimik pa kami, di nagkikibuan, di nag-iimikan. Gano'n naman talaga kapag kaunang araw niyo magkasama eh. O hindi din. So noong ikalawang araw nag-usap na kami ng kung ano-anong bagay, gaya ng palabas sa TV at kung ano-ano pa. Nga pala, di ako magaling pagdating sa pag-aaral, kung kaya't nangongopya ako sa kanya. Pinapakopya din naman niya ako, lakas ko magmakaawa eh. Lumipas ang mga araw at di ko namamalayang fourth quarter na pala. Napansin ko sa aking sarili na maaga na ako nagigising sa umaga at pumapasok sa eskwela. Ewan ko nga ba, bigla na lang akong ginanahan pumasok sa eskwela eh. Tas, nung isang araw habang nagpapaturo ako ng problem solving, ay bigla na lang ako napatitig sa kanya. Namasdan ko na malapitan ang mabibilog niyang mata, yung labi niyang kulay rosas at ang ilong niyang pango. Waring, nahulog na lang ako at di na naiintindihan ang mga sinasabi niya. Madami na nagbago sa akin nung naramdaman ko ang pagkagusto sa kanya. Pumapasok na ako na maaga kasi gusto ko siya makita. Nag-aaral na ako at nagbabasa para may maibida. Gumagana na isip ko para makabuo ng biro dahil gusto ko siyang makitang tumatawa. Nagtitipid na ako ng baon para sa susunod mailibre ko na siya. At higit sa lahat, nagje-gel na ako. Dati kasi hindi naman ako nag-aayos ng buhok ko. Naalala ko nga nung pumasok ako na naka-gel. Cheng, kamukha mo si Jose Rizal. Hiyang-hiya ko at di makatingin kay crush. Tsaka si pinagtatawanan niya din ako. Pero pagtingin ko sa kanya, nakatitig lang siya sa akin at nakangiti na maganda. Di niya ako tinawanan. Nagustuhan niya yata tong bagong hairstyle ko eh. Salamat naman at hindi siya tulad ng mga mohong na to. Unang kita pa lang sa buhok ko, pinagkakatuwaan na ako. Pero siya, iba talaga. Mahal ko na siya. Tapos sabay tawa. Buset! Pero yung tawa niya na yon, iba sa tawa ng karaniwan. Napakahinhin at punong-puno ng kakyutan. Ako naman sa isip ko, okay na palang tinawanan niya ako. Kasi napasaya ko siya kahit wala naman akong ginagawa. So, moving on. Umisip ulit ako ng ibang paraan kung paano pa ako mas mapapalapit sa kanya. Hindi niya kasi kailangan ng mga material na bagay. Simple niya, no? Ayoko din naman na masyadong magpapansin sa kanya. Kasi kapag nalaman ng mga classmate ko na gusto ko siya, ay paniguradong magiging tampulan kami ng tukso. Ayoko naman mangyari yun. Ayoko malaman ng iba na nahuhulog na pala ako sa kanya. Kasi nakakahiya yun. Para sa isang katulad ko na wala namang kakayahan, di mataas ang self-esteem ko eh. Wala akong tiwala sa kakayahan ko. Lalo na't di naman ako kagalingan sa eskwela. Kung kaya't, isa na lang ang natitirang paraan. At ito ang ginawa ko. Nalabis kong pinagsisihan. At yung paraan na yon, yun ang tuksuhin siya. At ang tukso ko sa kanya, pango! Pango! Yun ang tukso ko sa kanya. Kaso napasobra ata. Kasi lumayo ang loob niya sa akin. Gusto ko lang naman magpapansin sa kanya. Di ko na inulit yun. Kasi hindi magandang kinalabasan. Dudulot lang yun ng dalumhati, paghinagpis at pagsisisi. Sana pala naging sweet na lang ako sa kanya. Kaya ang kinahantungan, ligaw tingin na lang ako sa kanya. Kasi hindi ko naman alam kung paano ko ba masasabi sa kanya na mahal ko siya. Nagkaayos na kami.
Kasi lagi ko siyang binibiro ng mga corny jokes na hindi ko naman alam kung saan ko hinuhugot. Bigla-bigla na lang kasing lumalabas sa bibig ko. Napaunlad ko nga ang aking social skills dahil dun. Nagpatuloy lang ang ganong cycle hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos, ang graduation. Masaya sila habang ako medyo malungkot dahil alam ko pagkatapos namin graduate ay hindi na muli kami magkikita. Dahil hindi pa naman uso ang social media dati, lalong-lalo na yung cellphone. Kung kaya't wala talagang way para kami makapag-usap at makapagkamustahan. Pinilit ko naman siyang hanapin noong nauso na ang mobile phone at internet, kaso wala eh. Ipinagtanong ko na nga din siya sa mga classmates namin nung elementary. Ngunit wala silang balita. Patuloy ko siyang hinanap nung high school up to college, kaso bigo ako. Hanggang lumipas ang panahon, di na talaga kami nagtagpo. So ayun, nakatapos na naman tayo ng third animation. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Kita-kits sa susunod. Paalam. Hi! First love never dies. I just want to say that I still not love you anymore.